Lakad. Kapag nagluluto kami ng ganitong ulam ay gusto ko talaga sa tokwa is medyo tostado para kapag hindi pa inihahalo sa ulam ay pwede mo pa siyang papakin. At kung hindi ka naman masyadong bitter ay eto magluto nga tayo ng ampalaya. Charing. At medyo nagulat nga si inay kasi nga ang dami pala ng 2 kilong ampalaya at hindi nga niya yun nilahat at nagtira nga siya ng 1 piraso para kung halimbawang meron kaming lulutuin paksiw o kaya ay pakbet edi meron na siyang bitter na gulay. Charing. Pagkatapos ko namang makapagprito ng tokwa ay nag-add lamang ako ng konting mantika para naman makapaggisa ng bawang pati na nga ng sibuyas. At nung okay na yung bawang at maging kulay brown na at maging translucent naman yung sibuyas ay nilagay na nga rin itong kamatis. Niligis-ligis muna yung kamatis at nung maging okay na ay sunod namang ilagay itong bitter na gulay. At sabi nga nila kapag daw magluluto ka ng ampalaya ay wag mo daw masyadong halu-haluin para naman daw hindi mapait. Pero sabi ko naman ay nakadepende siguro yan sa ampalaya. Meron kasing ampalaya na mapait at meron din namang hindi. At para makasigurado ka na talagang walang pait yung iluluto mong ampalaya ay dapat pagkagayat mo meron kang nakahandang isang planggana na meron ngang asin at pagkatapos nga ibabad mo siya doon ng at least 30 minutes. At habang nagluluto nga kami ni inay dito sa may labas ay nabutan nga kami ng gutom kaya naman nagmerienda muna kami. At grabe yung talas ng mga tenga ni Criminology abay bago pa lamang namin bubuksan yung buhol ng plastic ay ayun narinig na nga abay nag-o-online class iyan. Pagkatapos naming magmerienda ay ayan tamang-tama lang kasi malambot na nga yung bitter na gulay kaya naman nilagay na ni inay itong itlog. Marami yung ampalaya kaya naman 6 na pirasong itlog nilagay ni inay pero kung kami lang ang kakain pwede na sa amin ang ginisang ampalaya na wala ngang lahok. Napakadalang naming magluto ng ganitong ulam kasi nga kami lang ang kumakain at para nga mapakain namin ng mga bata ay naglalagay nga si inay ng itlog pati na nga ng bihon. Dati-dati nga kapag nagluluto ako niyan ay mas marami pa nga ang sahog kaysa nga sa ampalaya kaya nga ang tawag doon ng asawa ko ay pansit na may konting ampalaya. Charing. Malapit nang maluto yung ginisang ampalaya kaya naman nag-add na rin si inay dyan ng pampalasa at gusto nga niya ilagay dyan ay Ajinomoto pero sabi ko nga ay magic sarap na lamang. Ilagay na nga rin natin ang bihon, hindi mawawala yan kapag nagigisa kami ng ampalaya dahil yan lang ang kinakain ng mga anak ko bukod nga sa itlog. At dahil luto na nga yung ginisang ampalaya at hahanguin na kaya naman nilagay na itong tokwa na pinirito ko nga kanina. At ayan luto na nga po ang ating ginisang ampalaya at hindi na nga po pala kami nag-add ng asin dyan kasi nga yung ampalaya ay binabad na nga sa asin kanina at pagkatapos naman yung magic sarap ay medyo may konting alat na. At dahil hindi pa naman kami gutom dahil nagmerienda naman kami nung time na yan kaya naman eto kumuha lang ako ng konti para nga tikman. At alam nyo ba na sa lahat ng gulay ampalaya talaga yung pinakapaborito ko kasi nga bitter ako. Charing. Basta paborito ko ang ampalaya lalo na kapag ginisa kasi nga ang sarap-sarap kapag ang daming bihon, ang daming itlog, lalo na kapag ang daming baboy. Pagkatapos namin magluto ay ayan jujuti muna ako sa batya. Charing. Dati nga ako maglaba ako ay walang pasok para meron naman ako makakatulong para meron akong taga-banlaw, taga-sampay, taga-kuha ng damit, taga-tiklo pero ngayon ay hindi na nga. Basta yung paglalaba ko nakadepende yan sa aking mood. Kung sisipagin ako edi maglalaba ako, kung hindi naman edi hindi ako maglalaba, bahala sila, wala silang isusuot. Charing. Napakalakas kasi ng mga anak ko sa damit kaya naman tititigan ko pala yung aming labay na talaga namang hihimatay na ako. Bandang alauna naman ay meron naman kaming bisitang dumating at ito nga ay mga kaklase ni ABM. Maigi na lang talaga at maaga nga nagchat sa akin si ABM na meron nga daw siyang mga kasamang kaklase pag uwi. Kaya naman nakapagsaing na kaagad ako at kapag ganitong meron kaming bisita ito the rescue lagi ang itik ni Chauma. Kung matagal ka nang nanonood ng aking vlog ay alam mo na kapag meron kaming bisita ay hindi talaga nawawala ang paitik ni Chauma. Di ito libre, mas lalong hindi naman to sponsor. Gusto ko lang i-flex na kapag meron kayong biglaang bisita, ay huwag kayong mahihiyang magsabing umutang ng itik kay Chauma. So eto na nga, dumating na nga mga kaklase ni ABM at alam kong mga gutom sila kaya naman naghain na rin kami. At habang kumakain nga, in-interview ko na rin sila at tinanong ko na nga kung ano ba yung mga pangalan nila. Introduce yourself muna, si Cherry. Jerry po. Jerry. Jerry. Jerby. Apo. Tapos si... Joyce po. Ito. Dian po. Ito yung nag-Dubai. Ay! Di ba? Mama. Diba? Kapag umuwi si ABM galing sa school ay nagkukwento na siya sa akin ng mga slight lang naman kaya naman yung iba sa kanila ay kilala ko na sa pangalan. Pagkatapos naman nilang kumain ay nagpahinga lamang ng konti at nagkayayaan ng maligo doon sa may tapaw. At nung bumalik nga sila hindi na nga po ako nakapag-video dahil busy nga ho ako paglalaba. Ayun lang, salamat.